Ang lahat po ay inaayaan tulado bilang pagkagalang sa pag-aalay ng corona. Ang corona ay sinisimbolo sa pagiging reynan ng biyang langit at lupa. At hindi sinasagawa ang pagiging at pagiging sa pagbabago niya ng isang Ito yung pilatok, di ba? Akin eh! Akin eh! Hello, Kuya Mark. Mamaya. Kuya Marty! Ano, Marty? Di ba na? Ayun yata eh, yung malaki. Di yan yun. Yan. Ganda. Para nasa ako ba? Ang galat ng zoo dati. Yun, movie na yun, di ba? Parang galat. Ito, wala dito number. Ay, na 42. Sarap tayo ng go. Sarap ng 40. sound. One, two. Sound check. Sound check.
Mahal na Birhen ng Santo Rosario, bisita ni Padre Pio ng Pietrelcina. Itinatampok ng bisita ni Santo Padre Pio ang unang taon ng Grand Marian Procession bilang bahagi ng pagpaparangal at pagkilala sa Ina at Reyna ng Langit at Lupa, ang itinangi sa babaing lahat at pinakamarikit na bulaklak sa hardin ng Panginoon. Halina at ating kilalanin ang ating mahal na Birheng Maria sa iba't iba nitong titulo at pagsasalarawan, bunga ng ating pamimintuho at pananalig sa Kanya, mga aparisyon at mga tagpo sa Kanyang buhay, kasama ang ating dakilang manunubos na si Jesucristo. Atin pong tunghayan ang maringal na pagpasok ng seryales sa pangunguna ng Ministry of Altar Servers ng Parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. de Pietrelcina. Noong ika-25 ng Mayo, 1887, isinilang si Padre Pio sa isang simpleng pamilya na masisipag na magsasaka sa Pietrelcina sa Timog Italia. Ika-20 ng Setyembre, 1918, lumitaw sa kanyang katawan ang 5 sugat ng paghihirap ng ating Panginoon at nang sa ganyay siya ang kauna-unahang pari na nagkaroon ng estigmata sa kasaysayan ng simbahan. Hindi mabilang na mga tao ang nangumpisal sa kanya at marami pang nagsitanggap ng kanyang banal na payo at espiritual na pamatnubay sa pamamagitan ng liham. Naging tatak ng kanyang buong buhay ang mahabang oras na pagdalangin at patuloy na pamumuhay sa kawalang rangya at pagkaait sa sarili. Ang mga sulat niya sa kanyang espiritual na direktor ay naglalaman ng di maipahayag ng mga pangkatawan at pangkaluluwang paghihirap na kaakibat ng kanyang buong buhay. Nasa mga sulat din na iyon ang kanyang malalim na pakikipag-isa sa Diyos, ang kanyang marubdob na pag-ibig sa Santa Misa at sa ating mahal na Birhen. Makaraan ang mahigit na 50 taon ng matinding paghihirap at walang patid na gawaing apostoliko sa San Giovanni Rotondo. Tinawag siya upang tumanggap ng makalangit niyang gantimpala noong ika-23 ng Setyembre 1968 matapos ang misang dinaluhan ng humigit kumulang na 100,000 tao. Inilagak ang kanyang labi sa kripta ng simbahan ng Nuestra Señora de la Gracia. Parami ng parami ang bilang ng mga debotong nagsisidagsa buhat sa lahat ng panig ng daigdig, at marami ang nagpapatunay sa tinanggap nilang mga biyayang pangkaluluwa at pangkatawan. Noong ika-20 ng Marso, 1983, sinimula ng beatifikasyon na naganap noong ika-2 ng Mayo, 1979. Samantalang ang kanyang kanonisasyon ay naganap noong ika-16 ng Hunyo, 2002. Sa tulong ni Padre Pio, patuloy tayong manalangin para sa ikaluluwalhati ng Diyos at ikabubuti ng mga kaluluwa. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-23 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng sangguniang sabpastoral ng bisita ng Santo Padre Pio. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. Santa Barbara,
Si Santa Barbara ay anak ng isang mayamang Ginoo, si Dioscoro. Ikinulong siya ng kaniyang amang pagano sa isang tore upang malayo sa mundo at huwag makilala ng mga lalaki. At doon sa tore pinuturuan ng hinggil sa karunungan at relihiyon ng mga pagano. Ngunit sa kabila nito, nang ibabaw pa rin ang kagustuhan ni Santa Barbara na mabinyagan bilang isang Kristiyano, kaya't lihim siyang nakipagkasundo sa isang pari upang siya'y mabinyagan. Sinasabing habang ang kanyang ama ay umalis para sa isang paglalakbay, nagpalagay siya ng 3 bintana sa kanyang tore bilang isang paggalang sa misteryo ng Santissima Trinidad. Nang makabalik ang kanyang ama at nalaman ang kanyang ginawa, pati na ang kanyang pagpapabinyag bilang isang Kristiyano, nagalit ang kanyang ama at siya mismo ang nagsuplong at nagpugot sa ulo ng kanyang sariling anak. Matapos itong pahirapan sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa lansangan. Ngunit matapos patayin ang kanyang anak, agad na tinamaan si Dioscoro ng kidlat na siyang pumatay sa kanya. Si Santa Barbara ay namatay noong taong 235. Si Santa Barbara ay pintakasi laban sa sunog at kidlat at biglaang kamatayan. Patron ng mga bumbero at mga arkitekto. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-4 ng Disyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng sangguniang subpastoral ng bisita ng Santa Barbara. Santa Barbara, Ipanalangin mo kami. sa buhay ni Maria. Santa Ana at San Joaquin. Kilala sina San Joaquin at Santa Ana bilang mga magulang ng ating mahal na ina. Dahil sa kanila, sa simula pa ay natanim na sa isip at puso ni Maria ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Naging madali kay Maria ang maging bukas sa plano ng Diyos dahil mapalad siyang nagkaroon ng mga magulang na nagdala sa kanya sa landas ng kabanalan at pamimintuho sa Diyos. Simula pa noong 2 siglo ay kilala na sa ganitong mga pangalan ang mga magulang ni Maria. Nagsimula na ding lumaganap ang debosyon kay Santa Ana noong 6 na siglo sa Silangan at 10 siglo naman sa kanluran. Hindi naglaon pinarangalan na rin at kinilala si San Joaquin. Nagtayo ng mga simbahan sa kanilang karangalan. Pati ang mga ama at pantasang simbahan ay nangaral ng kanilang kabutihan, kabanalan at mabuting kapalaran sa plano ng Diyos. Tinawag na patrona ng mga Kristiyanong ina si Santa Ana. Una siyang inilagay sa kalendaryo ng mga santo, pagkatapos ay binigyan ng magkasabay na kapistahan ng mag-asawang ito bilang modelo ng mga lolo at lola. Ang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ika-26 ng Hulyo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Francis Santiago at pamilya, San Joaquin at Santa Ana. Ipanalangin niyo kami. La Dulcísima Nombre de la Niña María. Pagkaraan ng 9 na buwan, himalang ipinanganak ni Santa Ana si Maria nang hindi nakararanas ng sakit sa panganganak at ang mga anghel ay umaawit ng mga himno para sa Diyos at sila ay naging palagi ang kasama sa buong buhay niya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong John Michael Rodriguez at pamilya. La Dulcísima Nombre de la Niña María, ipanalangin mo kami.
matrimonya. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na maganap ang pagpapahayag ng Diyos na siya ay magdadalang tao. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan na lamang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-23 ng Enero. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alvin Juan Hernandez at pamilya. La Divina Matrimonia, ipanalangin mo kami. Kinilala si Maria bilang ina ng Diyos o Theotokos noong unang konsilyo ng Efeso sa taong 431. Isa itong pagkilala na si Maria ay may napakahalagang papel na misteryo ng kaligtasang dulot ni Hesukristo. Marapat lamang ang taguring ina ng Diyos sapagkat si Maria ang nagdala at nagpalaki sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pista ay pinagdiriwang tuwing ika-1 ng Enero. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kim Patrick Victoria at pamilya. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. La Virgen de la Costurera. Noong unang panahon ay may isang relihiyosong may mababa at mabuting puso na nagtataglay ng malalim na pagmamahal sa mahal na Birheng Maria at namuhay na may paghihinayang na sa kanyang silid sa kumbento ay walang larawan o imahe ng mahal na ina. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-30 ng Disyembre. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Francis Peralta at pamilya. La Virgen de la Costurera. Ipanalangin mo kami. Galang na imahe ng La Immaculada Peregrina ay nagpapaalala sa kanyang pagdalaw kay Santa Elizabeth upang ipahayag ang kanyang natamong gantimpala mula sa Diyos upang dalhin sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Hesus. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-3 linggo ng Adbyento. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Henry Bernardo at pamilya. La Immaculada Peregrina, patrona de la Ordo Franciscanus Secularis, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Barangay. Halaw sa isang kwadrong pinta, ang titulong ito ay pinipintuho sa Iloilo, ay bunga ng makulay na kaisipan nating mga Pilipino, na kung saan sa titulong ito ay ating makikita ang mahal na ina na nakasuot ng barot saya bilang isang simpleng Pilipina. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-16 ng Oktubre. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong R.J. Desiderio at pamilya. Nuestra Señora de Barangay. Ipanalangin mo kami. Señora de las Islas Pilipinas,
Ang bansang Pilipinas ay kilala din sa taguring El Pueblo Amante de Maria na kung isasalin sa wikang Tagalog ay bayang umiibig kay Maria. Bilang isang bayang sumisinta at pag nagmamahal kay Maria, itangi natin siya bilang reyna at kap ng kapuluan ng bansang Pilipinas. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Aljon Santos at pamilya. Nuestra Señora de las Islas Filipinas, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora Desatadora de Nudos. Ang titulong ito ay hangos sa ipinintang larawan ng mahal na Birheng Maria noong 1700. Ang pinakaunang akda na pinagmula ng titulong ito ay sa mga sulat noong ika-2 siglo. Ang buhol ni Eva sa kanyang pagsuway sa utos ng Panginoon ay nakalak ng pagsunod ng Birheng Maria. Ang pista ay pinagdiriwang tuwing ika-28 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alexander de la Cruz at pamilya. Nuestra Señora Desatadora de Nudos, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Corazon de Maria. Ang kalinis-linisang puso ni Maria ay isang pandevosyong pangalang gamit upang tukuyin ang buhay ng Birheng Maria, ang kanyang mga tuwa at hapis, ang kanyang kabutihan at tagtagong perpeksyon, at higit sa lahat, ang kanyang dalisay na pagmamahal sa Diyos Ama, ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak na si Jesus, at ang kanyang pagmamalasakit sa sanlibutan. Ang pista ay pinagdiriwang tuwing ika-22 ng Agosto. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kaloy Chico at pamilya. Nuestra Señora de la Corazon de Maria, Ipanalangin mo kami. Stella Maris. Ang mahal na Birheng Maria ay siyang gabay at patnubay ng bawat isa sa paglalayag sa dagat ng buhay. Si Maria ang nagsisilbing liwanag at gabay upang lahat ay makadaong ng may kapayapaan at kaayusan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing huling linggo ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Fernando. Stella Maris, ipanalangin Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Nagpakita sa 3 pagkakataon ng mahal na Birhen sa isang madre sa Paris noong 1830. Sa unang pagpapakita, ginising ng isang anghel si Santa Catalina. Sinamahan siya sa kapilya ng kumbento at doon nakita niya ang mahal na Birhen nakaupo sa isang silya. Sa ikalawang pagkakataon, nakita niya ang mahal na Birhen na nakatindig at hawak sa kanyang kamay ang daigdig habang ipinagdarasal ang sangkatauhan. Sa huling pagpapakita, nakatayo ang Birhen sa isang globo at ang mukha ay napakaganda. Ang mga kamay ay pinanggagalingan ng mga liwanag na nakasisilaw katulad ng ating nasisilayan. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-27 ng Nobyembre. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Roy Leonardo at pamilya. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Ipanalangin mo kami.
Señora de los Angeles. Sinasabing isang batang katutubo sa Cartago, Costa Rica ang nakatagpo ng isang maliit na estatwa ni Birheng Maria na may hawak na sanggol na bata habang nangongolekta ng kahoy na panggatong sa gubat noong taong 1635. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ikadalawa ng Agosto. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Raymond Letimco at pamilya. Nuestra Señora de los Angeles, Ipanalangin mo kami. Si Maria ang kalinis-linisang ina ng Diyos ay ang maluwalhating kaganapan ng planong gawaing pagtubos ng makapangyarihan Diyos para sa ating lahat. Isang pagpapahayag ng tiyak na pag-asa at kaligtasan para sa lahat ng nabubuhay na may pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing 15 ng Agosto. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Lian L. Timoteo at pamilya. Nuestra Señora de la Asunción, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Lourdes. Noong 11 ng Pebrero, 1858, si Bernardita Subiru, anak ng isang maralitang taga-bukid, ay nagtungo sa karang ng Masabiel, malapit sa Lourdes, Pransya, nakasama ng dalawang pangbabae upang manguha ng kahoy na panggatong. Samantalang nangangahoy ang dalawa niyang kasama, si Bernardita ay naiwan na malapit sa isang batong malaki. Walang ano-ano'y narinig niya ang ugong ng isang malakas na hangin. Tumingin siya sa isang yungib na bato at natambad sa kanyang paningin ang isang magandang babae. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing 11 ng Pebrero. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni iginagalang Leslie Ocampo at pamilya. Nuestra Señora de Lourdes, Ipanalangin mo kami. Aranzazu. Sa hilaga ng Espanya, nagsimula ang kasaysayan ng mahal na Birhen ng Aranzazu. Ika-11 ng Hunyo, 1469, nagpakita kay Rodrigo, isang batang pastol ng mga kambing ang mahal na Birhen ng Aranzazu. Kalong-kalong sa kanyang kanang kamay ang anak na si Jesus. Namangha si Rodrigo sa kanyang nakita at sinambit, Aranzazu, na kung isasalin sa wikang Tagalog, ang ibig sabihin ay, nasa tinigan po kayo. Nagdasal siya ng Aba Ginoong Maria at ang mga panalangin alam niya. Buong paggalang niyang tinakpa ng mga tuyong dahon ang imahe ng mahal na Birheng Maria at dali-daling tumakbo
pauwi upang ibalita ang kanyang nakita. Ang mahal na Birhen ng Aranzazu ay kinikilalang patrona sa bayan ng San Mateo, lalawigan ng Rizal. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-9 ng Setyembre. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Nelvin Buenaventura at pamilya. Nuestra Señora de Aranzazu, patrona laban sa kalamidad, gabay ng mga guro at mag-aaral, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Consolación y Corea. Ang debosyon ng mahal na Birhen ng Konsolasyon ay nagmula sa kasaysayan ng buhay ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin, obispo ng Hipona. Pinaniniwala ang nagpakita ang mahal na Birhen kay Santa Monica upang ibigay ang sinturong itim na sumisimbolo ng proteksyon at banal na pagkalinga sa kanya at sa mga taong humihingi ng kanyang makainang pagmamahal. Ito naman ay ibinigay ni Santa Monica sa kanyang anak na si San Agustin na nagdala sa kanya sa buhay kabanalan hanggang sa siya ay kilalanin bilang santo ng simbahang Katoliko. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-4 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ernest Garcia at pamilya. Nuestra Señora de la Consolación y Corea, ipanalangin mo kami. Ang Nuestra Señora del Carmen ay ang patrona ng orden ng mga Karmelita. Sila ang mga ermitanyong naninirahan sa bundok ng Carmelo sa Hilagang Israel. Lumipat sila sa bansang Inglaterra noong ika-13 siglo at minsang pinamunuan ng isang Ingles na pari na nagngangalang Simon Stock. Ang pista ay pinagdiriwang tuwing ika-16 ng Hulyo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Faustino. Nuestra Señora del Carmen, ipanalangin mo kami.
Pastora. Ang imahe ng mahal na Birheng Divina Pastora ay nagmula pa sa Sevilla, Espanya. Ito ay binili ni Doña Juana Valmonte. Ayon sa kasaysayan, napanaginipan ni Doña Juana ang imahe na ito at siya ay nagtungo sa Intramuros, Maynila upang magpunta sa kaibigang nilang fraile at ikonsulta kung ano ang nasa kanyang panaginip. Nang masabi na ito ay ang Divina Pastora, umangkat ang imahen si Doña Juana at nang ito ay dumating sa bansa, kanya itong dinala sa bayan ng Gapan. Ang kanyang dambana ay matatagpuan sa Basilica Menore at pambansang dambana ng La Virgen Divina Pastora sa lungsod ng Gapan, Nueva Ecija. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo. Ang imahe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Lander Rivera at pamilya. La Virgen Divina Pastora, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Orani. Ayon sa tradisyon, ipinahayag ng Birheng Maria mismo kay Santo Domingo de Guzman ang pagdarasal ng Rosario. Pinaniniwalaan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang imahe ng mahal na Birhen ng Orani ay dinala ng mga misyonerong Dominikano noong 1587. Ang pamimintuho sa mahal na ina ay tumulong sa kanilang pamumuhay bilang sambayanan ng Diyos na dumaan sa maraming pagsubok tulad ng rebelyon sa mga pamayanan, kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol, at ang pagdating ng mga salot sa kanilang mga pananim, lalo kapag panahon ng tagtuyot. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-7 ng Oktubre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Edelmar Santos at pamilya. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Orani, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Guia. Ang imahe ng Nuestra Señora de Guia ay ang kinikilalang pinakamatandang imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas. Ito ay pinaniniwalaang natagpuan ng grupo na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1571 pagdating nila sa Maynila. Siya ay naging saksi sa mahabang kasaysayan ng Maynila na dumaan sa maraming pagsubok, mga digmaan, pananakop at mga kalamidad noong panahon ng mga Kastila hanggang sa kasalukuyan. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-19 ng Mayo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Tenco sa alaala ni Sir Knight George Alan Tenco. Nuestra Señora de Guia, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ang mahal na Birheng Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay ay dinala ng mga misyonero buhat sa isang parokya sa Acapulco, Mexico. Makailang beses itong nagpabalik-balik noong panahon ng kalakalang galyon. Sa tuwing may mahalagang produkto o tao na lula ng barko, isinasama ang Birhen upang magkaroon ng ligtas na paglalakbay. Sinasabit pinaniniwalaan na iisang kahoy ang pinagmula ng Birhen ng Antipolo at ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ng Quiapo. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-8 ng Disyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni
Ginoong Irene Dalistan at pamilya. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ang imahe ng Nuestra Señora de Peña, Francia ay isa sa pinakakilala at minamahal na imahe ng buong Bicolandia. Ginawaran ng ina ng Bicolandia ng koronasyon pontifikal noong ika-20 ng Setyembre 1924 sa plaza ng Naga Cathedral. Ang Nuestra Señora de Peña Francia de Naga ang ikalawang koronada ng bansang Pilipinas. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alexander Sanchez at pamilya. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila. Kinikilala bilang La Gran Señora de las Islas Filipinas. Naging tanyag ang pagdedebosyon sa Birhen ng La Naval matapos maganap ang isang himala na kung saan ay nagwagi ang mga Pilipino at Espanyol sa naganap na labanan sa La Naval sa pagitan ng mga Briton at ng ating bansa. Nagwagi ang pinagsanib na puwersa ng ating bayan sa nasabing labanan dahil sa pamimintuho sa titulong ito. Dahilan upang maidagdag ang La Naval sa titulo ng mahal na ina ng Santo Rosario. Ang imahen ay iginawad ni Papa Pio ika-10 ng koronasyong kanonika noong ika-5 ng Oktubre 1907. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Oktubre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kenneth Larin at pamilya. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, ipanalangin mo kami. La Purísima Concepcion de Baliwa, ang Birhen sa Patio. Ang mapagkandiling ina at reyna ng lungsod ng Baliwag, La Purísima Concepcion de Baliwag, ang Birhen sa Patio. Ating masusulyapan ang mahal na Birhen na kanyang ulo ay nakapaling sa kanan na nagpapakita ng kabusilakan ng kanyang pusong bukas alang-alang sa atin. Samantalang ang kanyang kamay ay nakapinid na nakaturong pataas kung saan kanyang ipinagdarasal ang sa kanya'y lumalapit at namimintuho. Ang kanyang mga matay malamlam na nakatingin sa direksyong paibaba sapagkat ito ang nakatunghay sa mananampalatayang nakikipag-usap sa kanya sa paanan ng kanyang luklukan. Ang imahen ay ginawaran ng koronasyon episkopal noong ika-1 ng Pebrero 2022 sa pangunguna ng ating obispo Dennis C. Villarojo Divi. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-8 ng Disyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Pamilya Luna, La Purísima Concepcion de Baliwag, Ipanalangin mo kami.
Virgen de la Amargura. Matapos ang kapait-paitang pagtatagpo ng mahal na Birheng Maria sa kanyang anak sa daan patungong Kalbaryo, siya ay namimighating sumunod sa kanyang anak kasama si San Juan, ang pinakamamahal na alagad, hanggang sa bundok ng Kalbaryo. Patuloy ang pag-agos ng pagpatak ng luha mula sa mga mata. Animoy ang puso ng mahal na ina ay tinaraka ng isang matalim na balaraw. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing 15 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni na Ginoong John Erwin at Cyril John Santos. Virgen de la Amargura, ipanalangin mo kami. Sinong ina ang hindi mahahapis at malulumbay na makita ang kanyang iniirog na anak na wala ng buhay dahil sa kasalanan ng sanlibutan? Ang kalumbayan ng ating mahal na ina ay patuloy lamang na nadadagdagan kung tayong mga anak niya ay patuloy na nagkakasala at nagiging dahilan upang mapalayo tayo sa kanyang minamahal na anak. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing 15 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mark Anthony de Guzman at pamilya. Ang Nuestra Señora de la Soledad ay isa sa mga titulo at advokasyon ng mahal na Birheng Maria, Ina ni Cristo. Ang salitang soledad o pag-iisa ay tumutukoy kay Maria sa akto ng pagdinilay sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. Ito ang parehong pisikal at psikoholikal na pag-iisa para sa isang ina lamang ang makakaalam ng sakit ng pagkamatay ng kanyang anak. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing 15 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Iles David Vitangcol, Ginoong Philip Gerald Indusil at pamilya. Nuestra Señora de la Soledad, ipanalangin mo kami. Siete Dolores. Nakakadurog ng puso, inilalarawan ng komposisyong ito ang Birheng Maria na dumuduyan sa bangkay ng kanyang anak na si Jesus sa kanyang mapagmahal na mga bisig. Ang salitang Pieta ay nabuo bilang isang devosyonal na imahe sa ikalabing-tatlong siglo sa Alemanya, kung saan ito ay tinuturing na Vesper Build o ang larawan sa gabi. Ang kabanalan na ito ay higit sa pinalaganap na kolonyal na impluwensya sa iba pang mga bansang Europeo kabilang ang Pransya at Italia. Ang pista ay pinagdiriwang tuwing 15 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Francis Bernales at pamilya. Nuestra Señora de los Siete Dolores, ipanalangin mo kami.
Ipinapakita ng titulong ito ang labis sa kalumbayan na dulot kay Maria nung kanyang masaksihan ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kahoy na krus. Bilang ina ng manunubos, labis rin siyang nahapis, mistulang tinarakan ng 7 punyal ang kanyang dibdib dahil sa labis na sakit na dulot ng pagkamatay ng kanyang minamahal na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Setyembre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Engineer Igmedio at Ginang Mirna Angeles at mga anak. Mater Dolorosa, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de las Penas. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng hapis. Ang nagpakasakit na ipinako sa krus ay sumas sa iyo. Bukod kang namighati sa babaing lahat, at tanging kaisa ka naman sa mahal na pasyon ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Manunubos, bahaginan mo kami ng iyong pagpapakasakit. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan na naging dahilan ng pagkapako niya sa krus, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni na Binibining Dayan at Binibining Christine Carillo. Nuestra Señora de las Penas, Ipanalangin mo kami. Nuestra Madre de la Divina Gracia, Si Maria ang ating mahal na ina, bilang ang natatanging ina ng grasya ng Diyos at pinagpala sa lahat ng nilikha, sapagkat siya ang tinatanging ina ng sanlibutan, na pinuspos ng kabanalan at kadalisayan, mga biyayang hindi nagsasawang ibahagi at ipagkaloob ni Maria sa ating mga anak niya sa paglipas ng panahon. ang pista ay pinagdiriwang tuwing ika-23 ng Hulyo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jeltan at pamilya. Nuestra Madre de la Divina Gracia, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Atin pong saksihan ang pagdaan ng panauhing pandangal. Ang Reina de Cavite y Luz de Filipinas, la Celestial, Guardiana y Protectora de la Provincia de Cavite y su Puerto Tesoro Cultural Nacional, ang mapagkandiling ina at reyna, Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Ang debosyon sa Birhen ng Soledad sa Cavite ay nagsimula sa pamamagitan ng isang aparisyon ng Birhen sa isang kawal na nagbabantay sa Portavaga noong panahong iyon, at isang nakapintang larawan ng Birhen ang natagpuan sa Canacao Bay ng sumunod na araw. Ang isang kapilya ay agad na itinayo bilang karangalan sa kanya, at ang mga deboto mula sa lahat ng bahagi ng Cavite ay dumagsa sa kanyang kapilya, at ang mga himala ay naiulat sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan. Ginawaran ng mapaghimalang larawan ng koronasyon kanolikal, kaalinsabay ng kanyang ika-350 anibersaryo ng pagdating mula sa Canacao Bay sa lungsod ng Cavite. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ika-2
at ikatlong linggo ng Nobyembre. Ang imahen ay matatagpuan sa Santuario Diocesano de la Virgen de la Soledad de Portavaga, Parroquia de San Roque, Provincia de Cavite. Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga, Ipanalangin mo kami. ating pong palakpakan ang mapaghimalang larawan ng Nuestra Señora de la Soledad. Ating nasasaksihan ngayon ang pagdaan ng mga imahen ng mga santo na namingtuho sa kabanal-banarang rosaryo ng mahal na Birheng Maria. Inaaniyaan po ang lahat na magsitayo at magbigay galang sa pagdaan ng ating ina at reyna, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, patrona de Makinabang. Ayon sa mga salit-saling kwento, dumating ang imahe ng mahal na Birhen ng Santo Rosario sa nayo ng Makinabang noong kalagitnaan ng taong 1980, dala ng isang paring Kastila nang minsang ito'y napagod at nagpahinga sa puno ng akasya na kung saan ngayon ay nakatayo ang simbahan ng Makinabang. Tinawag ng nasabing pari ang mga tao sa nayon at sinabing magtayo ng puok dalanginan sa puok na yaon. At siya ay magbibigay ng isang imahe ng Birhen ng Santo Rosario. Lumipas ang panahon, nagtayo ng isang estruktura ang mga unang taga-Makinabang noong taong 1920 at noong taong 1941 ay naging ganap na parokya na nooy isang maliit na bisita. Naging ina din ng parokya ng mahal na Birhen ng isa pang parokya, ang dating sakop ng parokya ng Barangay Taal at Santo Cristo o ang parokya ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesukristo. Sa pagdaan ng panahon ay naging masigla ang pananampalataya at debosyon ng mga taga-Makinabang sa mahal na Birhen hanggang sa kasalukuyang panahon. Madami na ring himala at mga panalangin ang dininig ng Diyos sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Makinabang. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing ikapito ng Oktubre. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Parokya del Santísimo Rosario de Makinabang. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, patrona de Makinabang, ipanalangin mo kami. Viva!
Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, nananahan kasama natin. Siya ang batang hari na may putong na koronang ginto, sapagkat siya'y hari ng sanlibutan at naghahari magpakailanman. Malimit na kulay pula ang kapa at kasuutan ng iba't ibang imahe ng Santo Niño, sapagkat sumisimbolo ito sa dugo ng manunubos ng Panginoong Jesucristo, ay siyang martir na tumubos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Hawak niya ang globong ginto na sumisimbolo sa mundo at ang setro na naglalarawan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan sa sanlibutan. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing 3 linggo ng Enero. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni na Ginoong Rojem Castro at Ginoong Andre Bautista at pamilya. Señor Santo Niño Jesus, kaawaan mo kami. Esposo de Maria. Si San Jose ay kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, lumingap at nangalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Ginampanan ni San Jose ang isang mahalagang misyon sa plano ng Diyos ng pagliligtas ng tao. Si San Jose ay kinilala bilang patron ng mga manggagawa, mabuting ama at ng universal na simbahan, ang Simbahang Katolika. Ang pista ay ipinagdiriwang tuwing 11 ng Marso. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Cofradia del Patriarca San Jose de Baliwag at ng Pamilya Tenco. Señor San Jose, Esposo de Maria, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de las Flores. Ang pagdiriwang na ito, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Immaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong 1854. Ang debosyong ito ay tuluyang lumaganap at formal na inilathala sa wikang Tagalog noong taong 1867 ni Monsignor Mariano V. Sevilla, isang pari na mula sa Bulacan, Bulacan. Ang tradisyon ng pag-aalay ng mga bulaklak kay Maria ay tinatawag na Flores de Maria bilang pagpaparangal kay Maria, ang Virgen de las Flores. Ang debosyong ito para sa mahal na Birheng Maria ay patuloy pa rin isinasagawa hanggang sa ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang liturhiya ng Flores de Mayo at mga gawaing kaugnay nito ay isinasagawa at ipinagdiriwang sa buong buwan ng Mayo na laganap sa mga parokya. Ang pagdiriwang ng Flores de Maria ay isang buwang pagdarasal ng Santo Rosario at pag-aalay ng mga bulaklak. Ang imahen ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ryan Glenn Bagtas at pamilya. Nuestra Señora de las Flores, ipanalangin mo kami.